bawat sugat, sa bawat latay na iyong ibinigay para sa amin, para kami lumanin, para kami ay tumatagilog at makalapit sa iyo. Kaya naman magpakailanman, ikay aming pupurihin, ikay aming sasambahin. Savior of the world was born. His body on the cross.
Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Lumipas na lang po ang linggong ito at tayo po ngayon ay nasa unang linggo po ng buwan ng Agosto. And kami po natutuwa at ako po mismo personally natutuwa. Katulad din po ninyo, na kung kayo po, yung congregation po natin, yung mga miyembro ng iglesia ito, even yung mga kapatiran natin sa Las Piñas, sila po ay nanonood din po o ni-encourage po natin sila na every Sunday, huwag po niyang kakaligtaan na makamanood at makinig ng mensahe ng ating Panginoon. And same thing with them and even our congregation here, even ako po, nanonood din po ako, nakikinig din po ako. Dahil naniniwala po ako na kailangan ko rin po na kumain personally. No, kailangan ko rin po pakainin yung aking spiritual. So, lahat po tayo, nasa ganon, mas madali po. Sabi nga po, di ba? You cannot give what you don't have. So, ano yung bibigay ko sa inyo kung ako mismo, spiritually, hindi kakain. So, kailangan ka rin pong kumain. Kaya nga po may mga naibibigay po ako sa inyong mensahe because even my spiritual body, no, ay kumakain din po at yun po yung kailangan natin. Ang bawat isa po sa atin kailangan pong kumain. So I encourage you po na patuloy po tayo at magpatuloy po tayo sa pagkain ng mensahe ng Panginoon, sa pagkain po ng salita ng ating Panginoon. Na sa ganyan, ating po spiritual na pangatawan ay tunay nga na maging malusog. Amen po? So this time po pag-usapan po natin to. At naniniwala po ako ito po yung mensahe ng Panginoon na nais niya pong ibigay sa atin. Sa aklat po ng Hebreo, chapter 12, verse 26, sabi po rito, dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ano po ba ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon na ito? So, sa talata nito, makikita natin o maririnig natin, ang tinig ng Diyos ay napakalinaw. Kapag ang Diyos ay nagsalita, nayayanig ang mundo. Kung may pagyanig sa mundo, may magaganap ding pagyanig sa langit. So ngayon, ang Diyos ay nangungusap sa kalagitnaan ng sakit at pandemic na ating nararanasan. O maaari sa mga crisis o mga kalamidad. Ang malaking katanungan na dapat din natin tanungin ngayon, maging ang ating mga sarili, kung ang Diyos ay nangungusap ngayon, ano kaya ang sinasabi niya sa atin? Kung ang ating Panginoong Yesus ay nasa kalagitnaan natin ngayon, ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Kung siya ay nakatayo sa ating kalagitnaan at nangungusap sa mga services, ano kaya ang nilalaman ng kanyang puso? At naniniwala ko na ito ay matatagpuan sa aklat po ng Mateo. Ako sa aklat po ng Mateo, dito po natin makikita yun pong mensahe ng ating Panginoon na nais po ng Diyos na ibahagi sa atin na hindi lamang po siya ang nakaranas nito. And even tayo po ang nais ng Panginoon na pag pinag-usapan natin to, hindi lang po natin basta nakikita o nababasa o binabasa. Ang nais ng Panginoon, tayo po mismo ay magkaroon nito. At ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa kahabagan ng ating Panginoong Hesus. O yung tinatawag po natin compassion. Actually, yung pong word na compassion po, o yung kahabagan. Sa aklat po ng Mateo, 4 na beses po itong binanggit. Now, sa chapter 9, chapter 15, chapter 20, and chapter 14. 4 na beses pong binanggit in word na compassion dito. At ito may pag-uusapan natin, yung habag na mayroon ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga niya, no, sa aklat po ng Mateo, chapter 9, verse 36-38, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Verse 37, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari
nangaanihin na magpadala ng mga mag-aani. Jesus had compassion on them. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus mismo ay may habag o nahabag sa mga taong ito. Kaya nga sabi nga nun, di ba? Sa chapter 9, verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So malinaw po, no? Jesus had compassion on them. So, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan pong the heart of compassion o yung puso ng kahabagan. Bakit po ba natin pinag-uusapan to? Now is the time po na dapat po natin pag-usapan ang bagay na ito. Sabi ko nga po, for the last few weeks, yung pong mga miyembro po natin, nagkaroon na po sila ng spiritual famine. O yung bang gutom pagdating sa salita ng ating Panginoon. At it's about time for us man po para itong bagay na ito ay hindi lang basta natin marinig sa kanila. Kundi ano ba dapat na pag-usapan dito? Kailangan po natin maranasan yung katulad na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Na katulad sabi natin kanina, no? He had compassion on them. Jesus had compassion on them. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus mismo ay nahabag sa kanila. Sapagkat sila'y nanlulupaypay at nito parang mga tupang walang pastol. Okay, so number 1, para po tayo magkaroon ng heart of compassion, we need to open our eyes. Open your eyes and see the crowd. Remember? Di ba sabi natin kanina? No? Ang unang-una po na dapat na magkaroon tayo ay ating buksan ang ating mga paningin. Now tell your neighbor, open your eyes. Sige po, sabihin nyo sa mga katabi ninyo, buksan mo ang iyong paningin. Open your eyes and see the crowd. Why? Because God's heart is for all people. Dahil yung puso ng ating Diyos ay hindi lamang sa ilang tao. Ang puso ng ating Diyos ay para sa lahat ng tao. Bakit po natin pinag-uusapan to? Ano po ba ang dapat natin gawin? Sabi nga nito, dapat daw buksan natin ang ating mga paningin. Alam po ba? Para makita po natin, no? Yun pong mga tao o yung crowd na pinag-uusapan dito, kailangan po natin gumamit ng ating paningin. Mawawalan po ng saysay na kahit na lumabas ka dyan, pumunta ka sa ibang lugar, kung hindi mo bubuksan ang iyong paningin para makita ang mga taong ito. Kaya sabi nga sa Mateo chapter 9 verse 36, malinaw po nito, nang makita niya ang napakaraming tao. So Jesus Christ, no, nakita niya yung napakaraming tao, hindi tawag nating crowd. Siya'y nahabag, no, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay. At nitong nito, parang mga tupang walang pastol. Kailangan po nating makita. Alam niyo po yung kahabagan, hindi mo po ito mararanasan kung hindi mo makikita yung mga tao. At para makita mo yung mga tao, you need to open your eyes. Kailangan buksan mo ang iyong paningin. Upang sa ganon, makita mo itong mga tao na to, makita mo yung kalagayan ng mga taong ito. Pag pinag-uusapan po yung compassion, o yung habag, o yung kahabagan, hindi po ito basta ordinaryong damdamin lamang. Hindi ito isang ordinaryong nararamdaman lang natin. Ito'y napakalalim
na pag sinabi kasi compassion, ito yung sa biblical na pag-uusap po natin, ito yung sinasabi natin, napakalalim na damdamin ng ating Panginoon para sa mga tao. Hindi lang basta sinabi ako nahabag sa iyo, tapos na. Kundi, nakikita, nararamdaman ng Diyos, nararamdaman ng ating Panginoon, yung totoong kalagayan ng mga tao ito. Kaya nga sabi niya gano'n, para silang nahabag siya sapagkat sila'y nanlulupaypay at nitong-ito. Parang mga tupang walang pastol. Alam niyo, kailangan po natin makita yung kalagayan ng mga tao ito. Huwag na po tayo lumayo. Yung kalagayan po ng ating mga miyembro. Yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Napakahalaga po na maramdaman natin ano yung kalagayan nila at ano yung kanilang nararamdaman ngayon. Kailangan po natin buksan ang ating mga paningin na sa ganun, makaramdam tayo o maramdaman natin yung kalagayan ng bawat isa. Pagpunta niyo po sa labas, napakaraming tao. Pag nakikita niyo po ba sila, ano yung pakiramdam niyo? Baka mamaya, bahala ka na. Bahala na sila. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi din nais ng Panginoon. Sa panahon po ngayon na tayo dumaranas ng ganitong pandemic o ng ganitong pandemya, kailangan po nating makita yung totoong kalagayan ng bawat isa. Kaya sabi po nito, sa Mateo chapter 14, verse 14 din po, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Iba't ibang senaryo, iba't ibang settings, pero ano yung word dito? Nahabag siya sa kanila. See? Tingnan niyo, di ba? Sabi dito na when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them. Pare-pareho ba ang senaryo ito? No. Iba-ibang senaryo ito. Pero every time na makikita ng Panginoon itong mga tao na ito, siya ay nahabag. At ito yung nais ng Panginoon para po sa ating lahat. Hindi lang natin sila basta makita. Maramdaman natin kung ano yung totoong kalagayan ng mga tao ito. Kaya tingnan natin kung pag-usapan po natin, di ba, napakaganda. Kaya nga sa Matthew chapter 9, pumuli din po natin verse 36, He had compassion on them. Iba't ibang senaryo, iba't ibang settings. But when Jesus saw the crowds, ang kasunod na word dito, siya ay nahabag o isasabi natin, He had compassion on them. 4 na verse binanggit ko. Iba-ibang senaryo. Bakit pa ulit-ulit sinasabi ito ng ating Panginoon? Why? Kasi ibig siya may sinasabi sa atin. Ang nais ng Panginoon, ating buksan ang ating paningin. Huwag kang lalabas ng iyong tahanan na hindi ka handa sa bagay na ipapakita ng Panginoon sa iyo. Kasi naniniwala ko that every time na tayo ay lalabas ng bahay o lalabas ng ating tahanan, ipinapakita sa atin ng Panginoon yung kalagayan ng mga taong ito. At hindi niya lang basta pinapakita. Ang nais ng Panginoon na maramdaman din natin kung ano yung nararamdaman ng mga tao ito. Actually, ako po, sa lugar po na ito, sa ating community, hindi ko po alam kung paano po makakatulong personally sa ating barangay. Kasi totoo lang po, gusto ko na pong kausapin yung mga tao dito sa area natin, yung tinatawag po natin pura sa Gapura dito sa area natin, sa barangay natin. Kasi gusto ko talagang makatulong sa barangay na kung saan bigyan natin sila ng magandang impormasyon patungkol sa COVID-19. Kasi sa totoo lang po, parang wala silang pakialam. Ito po yung nasasagupan ng ating church. How much more doon sa aroma
sa permanent, sa mga lugar na kung saan parang wala nang pakialam. Na parang pag nakita mo sila, mamamatay na ang mga tao na to. Na wala nang ginagawa, na hindi alam kung ano nangyayari. Kaya nga tanong kung ang Panginoong Hesus ay naroon sa lugar na yun, ano kaya gagawin ng Panginoong Hesus? Mahabag lang ba siya? Kaya nga po, every time na tayo lumalabas, hindi lang basta tayo lalabas. Kahit nasaan ka, nasa loob ka ng inyong tahanan, paglabas mo, may makikita ka mga tao. Hindi basta pinakita ng ating Panginoon yung mga tao na yun. Kundi may gustong pagawa sa iyo ang ating Panginoon. May gustong iparamdam sa iyo ang ating Panginoong Hesus. Kung siya ay nahabag sa mga tao ito, yun din yung nais ng Panginoon. Ikaw ay mahabag sa mga tao ito. Kaya nga ang katanungan na dapat nating itanong sa ating mga sarili ngayon ay, handa na ba tayo na buksan ang ating paningin para makita kung ano ang nakikita ng ating Panginoong Hesus? Alam niyo po ba, hindi lang tayo basta dinadala ng Panginoon sa mga crowd, hindi lang tayo basta dinadala ng Panginoon sa mga tao ito. Ang nais ng Panginoon, makita natin ang totoong kalagayan ng mga tao ito. At katulad ng ating Panginoong Hesus, ang sabi nito, He had compassion on them. Siya ay nahabag sa kanila. So same thing with us. Kaya nga tanong lagi niyo, handa na ba tayo na buksan ang ating paningin para makita kung ano ang nakikita ng ating Panginoong Hesus? Are we ready to open our eyes to see what Jesus sees? Kaya tanungin mo, yung katabi mo, handa ka na ba na buksan ang iyong paningin para makita yung nakikita ng ating Panginoong Hesus? Remember, hindi lang basta pinakita sa iyo ng Panginoon ito. Ang nais ng Panginoon, katulad niya, kung paano siya nahabag sa mga tao ito, ganun din naman, tayo ay mahabag sa mga tao ito. So now, number 1, sabi natin, di ba? Open your eyes. Di ba yung number 1 natin? Okay? Ano purpose? To see the crowd, para makita natin yung mga tao. We need to open our eyes because God's heart is for all people. Hindi lamang sa ilang tao, kundi para sa lahat ng tao. So we need to open our eyes. Kaya ang sabi niya ganun, no, sa John chapter 4, verse 34 and 35. Malinaw po rito. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin. At tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Verse 35, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Actually, wala akong problema sa anihin. Ang concern dito, yung aani. Okay? So walang problema dun sa mga anihin. Okay na, handa na. Ang concern ngayon dito ay yung mga tao na aani. Yung mga tao na gagawa. Kaya nga pinapakita ng ating Panginoong Hesus yung mga tao ito. Dahil the moment na nakita mo to at handa ka na makita o buksan ang iyong paningin para makita yung mga bagay na nakikita ng Panginoong Hesus, then, doon naman tayo pupunta sa ikalawa. Ano yun? After you open your eyes para makita mo yung crowd, number 2, you need to open your hands. Buksan mo ang iyong mga kamay. Ano ibig sabihin nito? Open your hands, meet their needs. Why? Because God's heart is to bring healing.
Meaning to say, now that God, no, pinakita ng Panginoong Jesus yung mga tao ito, at ikaw ay nahabag sa kanila, then hindi nagtatapos doon. God want us to do something para sa mga taong ito. Ano yun? To meet their needs. No? Para ikaw ay magkaroon ng puso ng kahabagan na tawag natin heart of compassion. You don't just open your eyes, but you need to open your hands to meet their needs. Because God's heart is to bring healing. Ang sabi dito, sa Matthew chapter 15, verse 32, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahabag ako sa mga tao ito. 3 araw na ngayon kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan. See? Nakinig kahabagan ng Diyos. No? Now, nahabag siya. At yung kahabagan niya ngayon, kailangan ng action. Kailangan ng gawa. That's why we need to open our hands to meet the need of those people. Hindi lang basta ipapakita sa iyo ng Panginoon to, ipaparamdam niya sa iyo na dapat mahabag ka sa mga taong ito. Pangalawa, kailangan mong buksan ang iyong mga kamay para katagpuin yung pangangailangan ng mga taong ito. Why? Because God brings healing for them. At ikaw yung gagamitin ng Diyos para sa mga taong ito. Pastor, walang-wala naman po eh. Paano ko tulungan yung mga taong ito? Alam niyo, pagka ganun po yung kaisipan natin, pinapangunahan na po natin ang ating Panginoon. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa lugar na yun para lang ang problema. Dadalhin ka ng Diyos sa lugar na yun para maging solution sa problemang kinakaharap ng mga taong ito. At pagka ang naging kaisipan po natin ay naging negatibo, then pinapangunahan po natin ang ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, no? Tayo, nang ipinakita niya yung kalagayan ng mga tao ito, ipinaramdam niya sa atin yung nararamdaman ng Diyos sa mga tao ito. Ang nais ng Panginoon, gamitin niya tayo para katagpuin yung pangangailangan ng mga tao ito. Ang kailangan mo lang, maging open ka. Maging bukas palad ka. Huwag kang maging ganit. Don't be greedy. No, gagamitin ka ng Panginoon because He saw something for you. Na may nakikita ang Diyos sa iyo. Kaya sa umpisa pa lang ang sabi niya, you need to open your eyes in order to see the crowd. Para makita natin yung mga tao ito, kailangan nating buksan ang ating paningin. Kaya ang katanungan, handa na ba tayo na buksan ang ating paningin upang makita o para makita yung mga bagay na nakikita ng ating Panginoong Hesus? Because if you are not yet ready, then hindi ipadarama sa iyo ng Panginoon yung compassion o yung habag na nararamdaman niya sa mga tao ito. Kaya sa Matthew chapter 15 verse 32, Jesus called His disciples to Him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. And last part sabi niya, I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way. Ang nais ng Panginoong Hesus, hindi lang ba siya nahabag, kundi katagpuin din yung pangangailangan ng mga tao ito. Now, another questions. Are you willing
Di ba? Kung kanina sabi natin, handa ka ba na buksan ang iyong paningin para makita yung mga bagay na nakikita ng Panginoon? Now, the second question is, handa ka na ba na buksan ang iyong mga palad para katagpuin yung pangangailangan ng mga taong ito? Okay? Nahabag si Jesus sa kanila at hiniko ang kanilang mga mata. Imagine, di ba? Agad silang nakakita at sila ay sumunod sa Kanya. Ibang senaryo. Pero ano yung word dito? Di ba? Nahabag. Jesus had compassion on them. Sa chapter 20, verse 34. And touched their eyes. Immediately, they received their sight and followed Him. Imagine. Di ba? Pagkatapos na mahabag ng ating Panginoong Hesus sa mga tao ito, ayaw niya magutom, ayaw niya magbulat sa mga tao ito. At itong tao na ito, tumatawag sa Kanya. Pagalingin siya, pagalingin sila, dahil sila mga bulag. Nahabag ang Panginoong Hesus sa mga bulag. Immediately, sabi dito, di ba? They received their sight and followed Him. Bakit? Pagkatapos na mahabag ng ating Panginoong Hesus, may ginawa agad siya. And this is an encouragement for all of us. Don't just open your eyes. Open your hands to meet the needs of these people. Kaya nga po sa Kawikaan, chapter 21, verse 13, pasanin niyo po ito, no? Ito ngayon ko lang po nabasa rin ito. Sabi rito, no? Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilinga. Para bang ganito, kung hindi ka tumutulong sa mga taong nangangailangan, darating panahon, wala ring tutulong sa iyo. Di ba? Hindi lang siya basta kasabihan. This is a word of God para sa ating lahat. So hindi ka lang basta mahabag sa mga tao ito. You need to do something. You need to open your hands para sa ganon, maging instrumento ka ng Panginoon upang makatagpo natin o katagpuin yung pangangailangan ng mga tao ito. Ang bigat na ito. Ang hindi pumapansin sa daing na mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. So, ibig sabihin, kung ngayon ini-ignore mo itong mga mahihirap na to, itong mga tao na to, binabaliwala mo sila, darating yung panahon, wala ring lilingap sa iyo, wala ring papansin sa iyo. So, it means, napakahalaga sa Panginoon na ipinadama niya sa atin yung kahabagan sa mga tao ito. At napakahalaga sa Diyos na pagkatapos maramdaman yung kahabagan na yun, dapat ikaw ay may gagawin. And I really thank God sa Oikos po. Totoo lang po. Itong organization po na ito. That's why we always claim, and we always proclaim, and we always declare that Jesus Christ is the President of Oikos Helping Hand. Alam niyo, gamit na gamit ng Panginoon ang Oikos para katagpuin yung pangangailangan ng mga tao nito. So, hindi ko pinagyayabang kasi para magyabang, kundi pinagyayabang ko siya o sinasabi ko ito dahil ito yung ginagawa ng Panginoon. And exactly, ito tayo ngayon. No? Hindi lang tayo basta nahabag sa mga tao ito. Kundi, nang pinabuksan ng ating Panginoon, ang ating mga kamay, ang ating mga palad, we are willing to open our hands para maging instrument niya at makatagpo yung pangangailangan o katagpuin yung pangangailangan ng mga taong ito. Ang sabi pa, di ba? Sa Isaiah 58 verse 10, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakainin at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman, at ang inyong kapangyarihan ay magliliwanag
gaya ng sa katanghaliang tapat. Napakabuti ng Panginoon. Diba? Kung ulitin ko na, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakainin, at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman, at ang inyong kapangyarihan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Ano ibig sabihin? Okay? So, hindi lang po basta binuksan ang ating paningin, kundi ang ating mga kamay ay willing na maging instrumento ng ating Panginoon para katagpuin yung pangangailangan ng mga taong ipinakita niya sa atin. So, kung tanong kanina, handa ka na ba na buksan ang iyong paningin para makita yung mga bagay na nakikita ng ating Panginoong Hesus? Now, ang tanong, handa ka na ba na buksan ang iyong mga kamay, ang iyong palad, para maging kagamit-gamit, maging instrumento upang makatagpo o katagpuin yung pangangailangan ng mga taong ito. Okay? So, sabi nga nito, sabi ni Robert Spuller, i-quote ko lang to, a successful life is one who finds a need and meet it. Ano yung sabihin daw? Yung matagumpay na buhay daw po ay isang bagay po na kung saan hahanapin mo daw yung pangailangan ng isang tao and at the same time, kakatagpuin mo ang pangangailangan nila ito. Ibig sabihin yung matagumpay na pamumuhay natin, nakasumpong siya ng mga tao o nakasumpong siya ng pangangailangan ng mga tao ito at hindi lang siya basta nakasumpong, kundi kinatagpo pa niya yung pangangailangan ng taong ito. It shows na yung kanyang kamay ay bukas na bukas upang katagpuin ang pangangailangan ng mga tao. Heart of compassion. You need to open your eyes to see the crowd. Why? Because God's heart is for all the people. The number 2, sabi natin, you need to open your hands. Paano? Diba? Para katagpuin yung pangangailangan ng mga tao ito. To meet the needs of the people. Why? Because God brings healing. And number 3, we need to open our heart and ask of Him. It means, tanungin natin yung Lord of the harvest. Because God's heart is compassion. Ang puso ng ating Panginoon ay puso ng kahabagan o punong-puno ng habag. Kaya nga sa chapter 9 ng Mateo, verse 37 and 38, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. See? Ibig sabihin, now that we are willing na gawin yung mga bagay na nais paggawa ng Panginoon sa atin, we are willing to open our eyes to see the crowd para maranasan natin o makita natin yung kalagayan ng mga tao ito. At tayo ay willing din na buksan ang ating mga kamay para maging instrumento upang makatagpo o katagpuin yung pangangailangan ng mga tao ito. Ang sabi rito sa pangatlo, we need to open our heart and ask of Him. Because God's heart is compassion. Dahil ang puso ng Diyos ay puso ng kahabagan.
Hindi lang sa kahabagan, punong-puno ng kahabagan. May ginagawa, may nangyayari. And remember, hindi lang basta pinakita ng Panginoon sa ito. Kaya ang sabi natin, wala namang problema eh. No, napakarami nang aanihin. The only concern is kukunti ang mag-aani. Sabi nga ng isang cartoon ng caricature, pinadala ko yung COVID para maisara yung mga churches. Totoo naman po eh. Pagkatapos po ng COVID, pagdating ng COVID, it was March 15 yata na nag-start na magsara ang mga churches na wala po ang mass gathering. Pero on the contrary, ano ginawa ng Panginoon? Nag-open siya ng church sa bawat tahanan. Nagkaroon ng revival. Nagkaroon ng mga Bible study. Nagkaroon ng family devotion sa mga tahanan. Nagkaroon ng reconciliation sa loob ng tahanan. Hindi hahayaan ng Diyos na basta-basta maisara ang kanyang iglesia. Yes, the building maaari na close. Pero yung mga tao, hindi hahayaan ng Panginoon na ang mga taong ito ay basta-basta na lamang titigil. Bagos, ano nangyari? Mas naging aktibo pa ang mga churches. And I do believe, sa pamamagitan po ng mga online, di ba? Online service, ito ginagawa po natin. Mas maraming naabot. Mas maraming nakakarinig. Na wala ang face-to-face. Yes, nagtagumpay ang kaaway doon. Mula nang binigay niya ang COVID. Pero, anong ginawa ng Panginoon? Nag-open siya ng mga gawain sa bawat tahanan. Hindi ibig sabihin, ito ay isang totoong pangyayari. That's why we need to pray. And I believe, ito yung panalangin ng ating Panginoon. Sabi niya, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ito yung time na kung saan kailangan nating tumugon. Ang tanong, are you willing na magamit ba ng Panginoon? Kaya nga po ngayon, muli, igagather po natin itong mga leader natin. Kakausapin natin lahat ng mga workers natin. It's about time. Ano yung bagay na puipigil sa iyo para hindi natin magawa ang mga bagay? Wala. Kaya nga magbabalikan natin after po ng Hebrew chapter 12 verse 26. Yung verse kanya, sabi nga dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Pero, ang sabi niya, sa aklat po ng Isaiah 54 verse 10, maguguho ang mga bundok, at ang mga balol ay mayayanig. Ngunit, ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Kung babasahin po natin, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Hindi pangako ng Diyos. Maguguho ang mga bundok at ang mga balol ay mayayanig. Ngunit ang wagas sa pag-ibig ko hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa atin. It's about time for us. Para lumabas at para makita yung mga bagay na nakikita ng ating Panginoon Jesus. At sa tuwing lalabas ang Panginoon, at sa tuwing ahayo ang Panginoon, di ba?
Lagi niya nakikita yung mga tao. Lagi niya nakikita yung mga tao at siya ay nahahabag sa mga tao. At ito yung nais ng Panginoon sa atin. No? As kung tayo ay lalabas, nakikita natin yung mga tao. At hindi lang basta nakikita, nahabag tayo sa kanila dahil sa kalagayan na mayroon sila. I challenge you. It's about time for all of us para lumabas, not to break the rules ng ating government, but to see the crowd. Hindi lang basta makita, kundi mahabag sa kanila. Dahil ang mga tao na ito ang nangangailangan ng Panginoon sa buhay nila. They were lost. Sila yung mga taong ligaw, mga tupang ligaw. Kaya nasabi ng Panginoon, di ba? Ano sabi niya sa Matthew chapter 9, verse 36, hindi na po. Okay? Sabi dito ng Panginoon, na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nanlulupaypay at nitong-nito, parang mga tupang walang pastor. Ang nais ng Panginoon, makita natin ang mga tao ito. Magkaroon tayo, umahabag tayo, at katagpuin yung pangangailangan nila. We need to ask the Lord the harvest. Sagana ang maanihin. Walang problema sa anihin. Pero yung maani kailangan ng mag-aani. Ang tanong, are you willing to be part of it? Handa ka ba na maging kasangkapan ng Panginoon? Handa ka ba na buksan ang iyong paningin para makita yung mga bagay na nakikita ng ating Panginoon? Handa ka na ba na buksan ang iyong mga palad, ang iyong mga kamay, para gamitin ka ng Panginoon upang katagpuin yung pangangailangan ng mga tao? And if you are ready, no, ask the Lord the harvest, because God's heart is compassion. Dahil ang puso ng Diyos ay puso ng kahabagan. Tayo kung lahat ay kumigil. Tayo ay manalangin. I challenge you, huwag po kayong matatakot. Huwag niyo pong hayaan na yung mga mahadlang sa inyo ay manatiling hadlang. Bagkus sa pagkakataon ito, kung naintindihan po ninyo yung mensahe ng ating Panginoon, kung naunawaan po ninyo yung message ng ating Panginoon, kung nakikita po ninyo yung puso ng ating Panginoon, then have this heart of compassion. Hallelujah. Panginoon, minsan pa, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na napakabuti mo sa amin. Lord, handa na kami, Panginoon, na buksan ang aming paningin para makita ang mga bagay na nakikita mo. Handa na kami, Panginoon, na buksan ang aming mga palad, ang aming mga kamay, para katagpuin ang pangangailangan ng mga tao, to bring healing in every family. Para dalhin ka, Panginoon, sa lugar ng mga tao. Lord, we are willing, Father God, na maging instrumento dahil handa na ang mga anihin, subalit kulang na nga ani. And Lord, we are here, Father God. Willing kami, Panginoon, magpagamit sa iyo upang makita ang
ang mga tao ito mahabag sa Kanya, maaramdaman ang kanilang kalagayan, at maging instrumento mo para katagpuin ang pangangailangan ng mga tao. Panginoon, salamat. Salamat sa oras na ito. At Lord, kung may nakikita kayo sa bawat sa amin, na patuloy na nagmamatigas, ang kanyang puso ay tunay nga na matigas at ayaw tumugo, ipuin mo ang tao at huwag mong hayaan, Panginoon, na manatili sa ganung kalagayan. Pagkos, Panginoon, maramdaman niya at maranasan niya yung puso na mayroon ka. Salamat, Panginoon. Salamat. Napakabuti mo. Napakabuti. Na patuloy, Lord God, na pinupuri kita. Patuloy, Panginoon, na tinataas kita. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, give us the heart of compassion. In Jesus' name, Amen. Amen. So, maraming salamat po. Dalangin ko na hindi masayang yung mensahe ito ng ating Panginoon. Bagkos ang mensahe ito ng ating Diyos ay tunay nga na maramdaman ng bawat isa. At hindi lang basta maramdaman, kundi tayo ay tumugon at tayo ay maging instrumento ng ating Panginoon sa bagay nito. Huwag po natin sayangin ang araw na ito na kinausap tayo ng Panginoon. Remember, no? Napakarami ng aanihin. Ngunit ko po hindi ang aani. Hingin natin sa Panginoon ang bagay nito. Muli, sinasabi po namin at sa bandang muli, lagi po namin sasabi sa inyo, sa Diyos ang papuri.